The National Authority for Child Care also urged some mothers to put their babies for adoption instead of selling them online. And to tell us more about this, we have DSWD ASEC Rowena Makalintal. Good morning po sa inyo, ASEC. Thanks for joining us today. Magandang umaga po. First po, syempre, unang katanungan natin, have we discovered more Facebook groups where mothers are selling their babies online? It was actually Yusek Janela Estrada during her assumption to office in 2022 that took notice of all these Facebook sites kasi she was searching for child caring agencies, private orphanages, and then she came across various Facebook sites and pages na nagpapaampon ng mga sanggol. So from then on, she communicated with the National Bureau of Investigation. We had case conferences with them. And then this year, nung medyo nainip ang NACC sa progress ng aming mga nire-report kasi nadadagdagan yung mga Facebook sites. So we turned to the Philippine National Police. In February, we wrote them a letter. We submitted to them all the list of all these Facebook pages and sites na ampunan ng bata, babies for sale, online babies trade. So binigay po namin ito sa PNP and then after that nagkaroon na po kami ng mga follow-up case conferences with them, and in May 15 we were informed na meron po tayong na-rescue na then 7 days old na bata na tinatraffic po mismo ng kanyang nanay kasabwat ang isang broker. Apparently and allegedly ay empleyado daw po ng city government of Dasmariñas. Yes, ASEC, I would like to ask, based po sa investigation nyo, saan ba galing itong mga nagbebenta ng mga bata? And is this a big group or mga random people lang na hindi magkakilala? Kasi parang nag-i-increase kasi ang mga dami ng tao that are advertising this on Facebook. So ang palaisipan ng iba, baka may isang malaking grupo behind this. Yan po ang isa pang iniimbestigahan ng PNP. Pero with this particular case po, yung naging operation natin noong May 15, individual po, yung nanay po mismo allegedly ang nagbebenta ng kanyang anak. Nakipag-ugnayan po siya sa isang broker na nakilala niya rin dito nga po sa mga Facebook sites. Okay. Ito nga po, meron na po ba tayong ginawang koordinasyon sa Meta about this? And kung meron naman po, ano po yung kanilang response? We also wrote Meta last February. The moment we wrote the PNP, sumulat rin po tayo sa Facebook. The email was returned to sender, kaya po sinubukan naming ipadala mismo yung sulat sa kanilang tanggapan, pero wala rin daw po yung opisina. So hindi rin ho namin na-send yung aming sulat. Natuwa po kami yesterday during the press con at the DSWD, Secretary Rex Gatchalian himself mentioned na sila na po ang susulat sa Meta patungkol po dito sa issue na to ng mga naglilipa ng mga Facebook pages and sites na nagbebenta po ng mga bata in the guise of adoption. Yes. ASEC, to be clear lang po, as of now, yung mga pages na yon na minamanmanan nyo ay still up and running? Yes po, they're still up, running, and nakakapambiktima pa po. Ayun, ASEC, kasi ang parang dahilan din ng nanay nito was that hindi daw niya alam or mahirap daw ang adoption process natin sa bansa. Hindi daw niya naiintindihan. So ASEC, ano ba ang, if you want to have your child adopted with the proper family, ano po yung pwedeng gawin ng mga nanay natin? Yes po, meron po tayong option ng legal adoption kung ang nanay po ay hindi na po talaga kayang alagaan ang bata. Our primary mandate po talaga kasi is the preservation and protection of the integrity of the Filipino family. So kapag po may nanay na nagsasabing hindi na niya kayang alagaan ang kanilang anak, ina-assess po muna natin ito talaga. Baka naman po kasi may kailangan lang po ng tulong, i-connect po natin siya sa ating mga local government units. Baka po may intervention na po pwedeng makatulong kung ang bata po, ang nanay po ay hindi lang makapagtrabaho dahil walang mapaglagakan ng bata. Meron naman po tayong mga child caring agencies at mga
DSWD facilities na po pwede pong pansamantalang paglagakan ng bata habang ang nanay ay nagtatrabaho. Ang point po natin is kailangan lang po talaga nating i-establish kung ang nanay po ba talaga ay incapable na maalagaan ang kanyang anak. Meron po yung test sa DSWD na ginagawa, yung parental capability assessment report. Kapag po ang nanay ay bumagsak doon at willing na po talaga siya na alagaan ang bata at wala pong mga kamag-anak ang bata na po pwedeng mag-alaga sa kanya, doon lang po natin i-consider ang adoption by an unrelated person. Doon na po natin ipoproseso ang bata to be declared legally available for adoption. Meron pong mga prosesong pagdadaanan pero wala pong kailangang bayaran. Ang mga prospective adoptive parents naman po na nag-a-apply para makapag-ampon ng bata dito sa Pilipinas ay wala pong babayaran kahit na anong fees from the National Authority for Child Care. Kailangan lang po nilang pagkagastosan yung kanilang mga requirements kasi kailangan po nila mag-apply ng NBI or police clearance. Kailangan po nila yung medical certificate. So kailangan po nilang gastosan yun. At yung pinaka-importante, kailangan po nilang gastosan yung kanilang psychological evaluation. Yun po yung mga pinaka-importanting requirements na pinagkakagastosan ng ating mga prospective adoptive parents. So on the part of the prospective adoptive parents, kailangan lang po nila umattend muna ng adoption forum na ginagawa po online. So just check out www.nacc.gov.ph o di kaya naman po is yung aming Regional Alternative Childcare Offices. Po pwede po ninyong i-search sa Facebook yung RACO, kung saang region man po kayo, RACO NCR, RACO Calabarzon. Meron po doong link na magsisend kung saan po kayo po pwedeng mag-apply para po sa adoption forum. Ito po ay online ginagawa. Yan po ang first step para po kayo ay makapag-apply as prospective adoptive parents. And then submission of documentation, gagawan po kayo ng home study report, and then ipe-present at iapa-approve po natin yan sa ating child placing committee. So on the part of the child naman po and of the biological mother, papipirmahin po natin siya ng deed of voluntary commitment para po maproseso na natin yung bata to be declared legally available for adoption at ma-match na po natin siya sa mga pamilyang best suited to cater to their needs and demands. Ganun po kasimple ngayon ang ating adoption kasi hindi na po siya judicial, administrative na po siya, hindi na po kailangan ng abogado. Serbisyo na lang po ng social worker ang kailangan ng ating mga prospective adoptive parents kung gusto po nilang mag-ampon. And on the part naman po ng mga biological mothers na gusto pong isuko na o isurrender ang kanilang mga anak, nakipag-ugnayan lamang po sila sa kahit na anong tanggapan ng DSWD field offices o di kaya po ng NACC through our Regional Alternative Child Care Offices sa kani-kanila pong mga region. And po pwede po natin silang i-assist para po sila matulungan kung paano po ang permanency placement ng kanilang mga anak. Malinaw yan. Asek, malinaw po yan. Simple po yan para dun sa mga may access sa internet. Kasi sabi niyo, yun ang first step eh. So I was wondering, very briefly lang po masagot po ninyo na kung pwede naman po, pupunta na lang dun yung concern kasi internet nga, pangkain nga po, wala sila, pang internet pa kaya, di ba? So pwede po sila pumunta diretso sa opisina niyo, dun magpa-assist. Yes po, yung mga nanay po na kailangan po ng tulong para i-surrender ang kanilang bata po, pwede po sila pumunta sa mga tanggapan po ng DSWD or ng ating mga Regional Alternative Child Care Offices. Doon naman po sa mga prospective adoptive parents na gusto pong mag-apply at wala pong access sa internet, pwede rin naman po sila pumunta sa mga tanggapan ng Regional Alternative Child Care Offices. Doon po natin isasagawa yung kanilang adoption forum. Alright, maraming salamat po sa inyong oras sa DSWD ASEC Rowena Makalintal. Salamat po. Ayan, malinaw ha, huwag bibili ng bata sa Facebook. Grabe. And hopefully ma-resolve yun kasi there are a lot of pages online. Yeah, so warning lang sa mga kababayan natin, according to several of the government agencies, they are still online, so be mindful of these pages. And if you can report, di ba kasi may report button naman, report page mo na kaagad para aksyonan kaagad ng Meta.